Hello everyone and hello Taurus. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo ng general reading cards na susundan ng relationship readings and then additional advice cards na gustong iparating ng universe para sa'yo. Sa channel na ito, nais natin na magbigay ng gabay gamit ang liwanag mula sa may likha. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay mula sa may likha dito sa Hulahuan. Maraming salamat po. Taurus, you have the Fool in your past. Nagsimula ka sa isang bahala na mindset. Siguro noong nakaraang buwan o taon, sumabak ka sa isang bagay nang hindi mo masyadong pinag-iisipan. Parang tumalon ka sa bangin ng walang parachute. Pero ang saya mo lang kasi bago sa paningin mo ang lahat. Wala kang takot noon. Binigay mo lahat ng trust mo sa isang tao, sa trabaho o sa isang bagong hobby. Feeling mo untouchable ka at kahit anong mangyari, laging may sasalo sa'yo. Naging adventurous ka at hindi ka naging nakinig sa mga babala ng ibang tao sa paligid mo. Pero aminin natin, dahil sa pagiging masyadong carefree mo, may mga details kang nakalimutan. Yung excitement na naramdaman mo sa simula ang nagdala sa'yo kung nasan ka man ngayon. Okay? Lang maging free spirit. Pero dito nagsimula yung chain of events na hinaharap mo sa kasalukuyan. You have the lovers reversed in your present. Ngayon, eto na tayo. May nararamdaman kang hindi pagkakaintindihan or disharmony sa buhay mo. Hindi lang to basta sa love life, pwedeng sa internal self mo rin. Parang hindi nagtutugma yung gusto ng puso mo sa ginagawa ng isip mo, kaya lito ka kung saan ka lulugar. Baka may pinagsisisihan kang desisyon or choice na ginawa mo recently. Feeling mo out of sync ka sa mga taong importante sa'yo. Imbes na teamwork, nagkakanya-kanya kayo ng priorities at may tension na hindi ma-explain. Parang pilit yung energy. Hindi natural at hindi smooth ang daloy. Be honest sa sarili mo, Taurus. Iniiwasan mo bang harapin yung katotohanan? Ang Lover's Reverse ay sign na kailangan mong i-realign yung values mo. Hindi ka pwedeng mag-pretend na okay ang lahat kung sa loob mo, alam mong may mali sa sitwasyon na sa partner mo kung meron man. You have the Three of Pentacles reverse as your potential energy. Taurus, sa trabaho o sa mga projects mo ngayong March, mag-ingat ka sa miscommunication. Imbes na nagtutulungan kayo, parang may mga taong nagmamarunong o ayaw makinig sa feedback. Magulo ang coordination at dahil dyan nadi-delay yung mga plano mo na dapat sana ay tapos na. Ang tendency dito ay maging lone wolf ka kasi feeling mo mas mabilis kung ikaw lang mag-isa ang gagawa. Pero mahirap yan, Taurus. Kapag reversed ang Three of Pentacles, ibig sabihin may kulang sa skills o sa effort ng grupo. Baka tamad ang mga kasama mo o sadyang hindi lang kayo nagkakaintindihan sa goals ninyo. Huwag kang magugulat kung may mga setbacks sa pera or sa career. Yung quality ng gawa nyo ay pwedeng bumaba kung puro shortcuts ang gagawin. Pwede mo rin, kung check mo rin, kung may mga taong backstabber o yung mga hindi sumusunod sa usapan. Hindi ito yung time para mag-chill sa group work, okay? You have the Nine of Pentacles reverse in your advice. Ang payo ko sa'yo dito, Taurus, hinay-hinay muna sa gastos. Masyado kang naging kampante sa pera or resources mo. Check mo kung nagiging overdependent ka na sa ibang tao o sa mga material na bagay para lang sumaya. Kailangan mong palitan or balikan yung disiplina na nakalimutan mo. Huwag kang huwag mong piliting magmukhang rich or successful kung hindi naman talaga balance ang finances mo. Re-evaluate mo rin yung self-worth mo. Pero sa loob-loob natin, emptiness ang nararamdaman natin kasi kulang tayo sa internal stability. Matutong mag-isa
at huwag matakot na mawalan ng comfort zones. Minsan kasi Taurus, kailangan nating dumaan sa struggle para ma-appreciate natin yung tunay na independence. Iwasan mo munang mag-splurge sa mga bagay na hindi mo naman kailangan para lang ma-impress ang ibang tao. You have the Four of Wands reverse in your potential outcome. Kung hindi ka mag-iingat, ang ending ng March ay pwedeng maging unstable. Imbes na may celebration or peace sa bahay, baka puro away or tension ang madatnan mo. Yung stability na hinahanap mo ay parang bula na madaling nawala kapag hindi mo inayos yung pundasyon ng buhay mo ngayon. Maaaring may mga canceled plans o mga events na hindi matutuloy. Imbes na masaya ang vibe, magiging mabigat ang loob mo kasi feeling mo walang progress. Para kang nakatira sa bahay na walang matibay na haligi. Isang ihip lang ng problema, parang guguho ang lahat ng pinaghirapan mo. Pero hindi naman to permanent. Babala ito na ayusin mo yung inner peace mo at yung relasyon mo sa mga taong kasama mo sa bahay. Huwag mong hayaang kainin ka ng insecurity. Ang goal mo dapat ay bumalik sa basics at siguraduhin na matibay ang loob mo bago ka pumasok sa susunod na buwan. Taurus, ito na ang latag para sa relationship dynamics mo. Pwedeng sa kaibigan, katrabaho, or kapamilya ito. Hindi kailangang romantic, ang mahalaga dito ay yung connection ninyo. Diretsahan tayo ha. Medyo may rebalancing na kailangang mangyari dito. You have the justice reverse in the past. Sa nakaraan, may pakiramdam na naging unfair ang sitwasyon. Siguro may nangyaring hindi tama o may bias na pabor sa isa pero lugi ang isa. Parang may dishonesty o hindi naging tapat ang isa sa inyo tungkol sa tunay na nararamdaman or intention. Kaya nauwi sa sumbatan or sama ng loob. Masyado kayong naging mapanghusga sa isa't isa noon. Imbes na magpag-usapan ng maayos, nauwi sa sisihan or pagtatago ng totoo para lang hindi lumaki ang gulo. Pero ang totoo, ang pag-iwas na yon ang lalong nagpagulo sa balanse ng relasyon ninyo. At hanggang ngayon, dala-dala nyo pa rin ang bigat na yan. Naramdaman mo rin siguro na parang hindi mo nakuha yung closure or hustisya na deserve mo. Pwedeng ikaw ang nag-sacrifice ng sobra o ikaw yung nadehado sa isang usapan. Ang energy na ito ang naging foundation kung bakit medyo shaky ang footing nyo ngayon. May mga unresolved issues na nakabaon. In the present, you have the Two of Wands. Ngayon, nandito kayo sa stage ng waiting game o pagpaplano. Alam nyo na may kailangang magbago at parang tinitingnan nyo kung saan ba talaga papunta itong relasyon na to. May potential naman, pero pareho kayong nagdadalawang isip kung itutuloy pa ba ang investment ng panahon o hindi na. Huwag hawak mo ang desisyon. Pero parang nakatingin ka sa malayo at nag-iisip kung is it worth it? May mga options ka ngayon kung paano mo i-handle ang taong ito. Gusto mo ng progress pero hindi ka pa 100% ready na gumalaw kasi natatakot kang maulit yung gulo sa past. May tension dito na dala ng curiosity at pag-aalinlangan. Gusto nyo mag-expand o ayusin ang bond nyo. Pero parang kailangan muna ng long distance na perspective. Hindi muna kayo dikit na dikit. Binabantayan nyo muna ang bawat galaw ng isa't isa bago kayo gumawa ng next move. You have 8 of Pentacles in your potential energy. Ang maganda dito, may energy ng hard work at dedication. Kung pipiliin yung ayusin ito, magiging focus nyo ang pag-build ulit ng tiwala step by step. Hindi ito madadaan sa isang usap lang. Kailangan ng consistent na effort para ma-master nyo ulit kung paano makitungo sa isa't isa nang walang drama. Ito yung stage na rebuilding. Parang nag-aaral kayo ulit kung paano mag-communicate ng tama. Magiging busy kayo sa pag-aayos ng maliliit na details sa relasyon nyo. Mga simpleng bagay na nakalimutan nyo kung nung nagkakagulo pa kayo. May focus sa improvement at pagpapakitang gilas na seryoso talaga kayo sa pagbabago. Pero take note, Taurus, ang 8 of Pentacles ay tungkol sa repetition.
Ibig sabihin, kailangan ng pasensya. Huwag niyong i-expect na magiging okay ang lahat overnight. Ang potential dito ay maging matatag at expert kayo sa pag-handle sa isa't isa. Basta't handa kayong pagtrabahuhan ang connection niyo araw-araw. You have the Knight of Swords reversed in your advice. Ang advice ko sa'yo, preno muna. Masyado kang nagmamadali o masyado kang aggressive. Lalo na sa pananalita mo kapag naiinis ka, Taurus. Kapag Knight of Swords reverse, ang tendency ay maging tactless or masakit magsalita na parang nananaksak ng kutsilyo. Palamigin mo muna ang ulo mo bago ka humarap sa kanila. Huwag kang sumugod sa gulo ng walang plano o dahil lang sa emosyon. Kung may gusto kang sabihin, isipin mo muna kung makakatulong ba yun o lalo lang makakasira. Ang bilis mong mag-react ngayon at yun ang pwedeng maging mitya ng bagong away. Iwasan mo ring maging impulsive sa mga desisyon mo tungkol sa kanila. Huwag mo ring pilitin ang gusto mo mangyari na ngayon-ngayon na. Minsan ang pagiging masyadong pushy ay nakakasakal. Makinig ka rin sa side nila. Huwag puro ikaw ang nagsasalita. Ang tunay na matalino ay yung marunong tumahimik kapag alam niyang magiging destructive lang ang sasabihin niya. You have the Hangman as your potential outcome. Kung sundin mo ang advice at magtatrabaho kayo, ang ending ay isang malaking shift in perspective. Maaring huminto muna ang lahat. Isang pause button para makapag-isip-isip. Hindi ito ibig sabihin na tapos na ang relasyon, kundi kailangan nyo lang ng oras para makita ang sitwasyon sa ibang anggulo. Magkakaroon ka ng enlightenment. Marirealize mo na ang mga bagay na akala mo ay importante, hindi pala. May kailangang i-sacrifice para mag-move forward ang dynamic nyo. Pwedeng i-sacrifice ang pride or i-sacrifice yung lumang paraan ng pakikitungo nyo na hindi naman na nag-work. Sa huli, magiging mas chill ang vibe nyo dahil natuto ka ngayon na natuto na kayong mag-let go ng control. Ang hangman ay tungkol sa pagsuko ng agos ng buhay. Imbes na pilitin mong ayusin ang lahat, hahayaan mo na lang muna ang universe na gumalaw habang tinitingnan mo ang lahat mula sa bago at mas malawak na pananaw. Taurus, kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe and follow, hit the like button, and huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Ito ng advice cards ninyo. Taurus, ang dami nitong abundance energy. Kaya kung mukhang ang main lesson mo ngayong March 2026 ay paglilinis ng pananaw mo sa pera at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Your first advice card is release resentments about money. Relate na relate ito sa Nine of Pentacles reverse mo kanina. Sabi ng card, huwag kang magalit sa sistema ng pera o ma-stress kung bakit parang kulang. Kapag bad trip ka sa finances, lalo mong itinataboy ang swerte. Isipin mo ang pera as a tool. Tool lang para makatulong sa iba. Kapag binago mo ang mindset mo mula sa kulang ako, punta sa gagamitin ko. Gagamitin ko to para sa mabuti. Doon magsisimulang pumasok ang mga bagong opportunities. Your next advice card is Windfall of Abundance. Good news ito. Sinasabi nito na may parating na abundance sa iba't ibang anyo. Pwedeng pera, pwedeng tulong or bagong racket. Konektado ito sa Eight of Pentacles, yung hard work mo. Be open sa pagtanggap. Kahit hindi ito yung form na inaasahan mo, ang abundance na ito ay ibinibigay sa'yo para suportahan ang health mo at ang pagtulong mo sa iba. Kaya wag mong solohin. Your next advice card is Creative Blocks. Kung feeling mo, Taurus, na stuck ka sa trabaho mo o sa mga projects mo dahil sa Three of Pentacles in reverse,
Bitawan mo yung pressure na kailangang perfect ang gawa mo. I-offer mo lang ang work mo sa divine or sa highest good or sa kay God. I-offer mo lang yung ginagawa mo para sa Kanya. Kapag inalis mo yung ego mo sa equation, doon mawawala yung blocks. Hayaan mong dumaloy lang ang ideas ng hindi mo pinipwersa. Your next advice card is work. I am now available. Para itong open for business sign sa universe. Sinasabi nito na ang divine ang source ng prosperity mo. Hindi lang yung boss mo o yung kliyente mo. Gamitin mo ang trabaho mo para makatulong sa mundo. Kapag ang focus mo ay service, yung paano ka makakatulong, kusa kang mahahanap ng mga taong kailangan ka. Perfect ito para maayos yung tension mo sa trabaho. Your next advice card is Goose, Inner Knowing. Traveler ka, Taurus, at alam ng soul mo ang tamang daan. Dahil sa The Hangman outcome kanina, sinasabi ng card na ito na huwag kang mag-alala kung parang nakahang ka ngayon. May mga loyal friends na nakasuporta sa'yo. Be confident. Makakarating ka rin sa destination mo. Lilipad ka rin. Kailangan lang ng tamang timing. Your next advice card is treasure your loved ones. Simple lang ito pero malalim. Mahalin mo ang mga tao sa buhay mo. Balik tayo sa Justice Reverse at the Lovers Reverse. Baka dahil sa stress, sa pera o trabaho, nakakalimutan mong i-treasure yung mga taong nandyan para sa'yo. Huwag mong hayaang masira ng pera o pride ang relationships mo. Love deeply dahil yan ang tunay na wealth. Your next advice card or your crystal advice card is Angelite, Spiritual Community. Ang huling payo ay humanap ka ng like-minded people. Huwag mong suluhin ng problema. Sumali ka sa mga grupo or community na may kapareho mong values or paniniwala. Ang suporta ng ibang tao ang magpapabilis sa spiritual growth mo at makakatulong sa iyo na makita ang light sa gitna ng magulong energy ng March. Ang ganda ng alignment, Taurus. Mula sa pagiging stuck, dadalhin ka ng mga advice na ito tungo sa abundance. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon.